Good morning. Good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Good morning sa kasama ko sa online. Good morning din po sa lahat ng kasama natin sa sanctuary. And do you know that today is a very, very special day? Sa lahat po ng Sunday, it is special, but today it is an extraordinary Sunday because today we will dedicate our new offices in third floor. So magde-dedicate po tayo ngayon. Pinapalakpakan po yan ng... Hindi kayo madinig sa third floor. Woo! So akit na po tayo sa third floor. Yung pong offices pa lang po natin. At sa next Sunday, doon na po, ide-dedicate naman po natin ang ating bagong sanctuary. At alam ko po, kayong lahat ay excited. Kitang-kita ko sa palakpak ninyo. That you are excited. Pakita po natin, we are excited. Pwede kayong humiyaw, sumipol. Woo! Sabi dun sa awit, tayo will ascend. Last year po, inilagay na po natin yan, ang theme ng ating video, music video, is praise ascend. Because the very plan of God is that we will ascend. At lagi po natin sinasabi for a whole decade, sinasabi natin ang word na, I can't hear you. I can't hear you. Parang napakalayo nyo sa level up. Yun po yung pangako ng Panginoon sa atin na tayo po ay magle-level up at alam ko excited kayo, lahat tayo ay dadalo, wala pong maiiwan. Excited to worship the Lord in our new worship place of service. Sa taas po, so excited po tayo. Naalala ko lang yung istorya po ng mga Marys in the Bible in Luke chapter 24 and verse 1. Ang sabi po doon, the Marys, maagang-maaga po sila, very early in the morning, madilim-dilim pa, ay nagpunta na ang mga Marys doon kung saan naroon ang libingan ng ating Panginoon. Nagpunta sila very early in the morning dahil ayaw nila na merong mauna kaysa sa kanila. Ayaw nila na merong pang ibang tao na mauuna doon sa lugar ng ating Panginoon. And truly, nung sila po ay naroon, sila ang unang nakasaksi, unang nakakita, unang nakawitness that indeed the Lord has risen. So sila yung merong unang balita, dinadala po nila ito sa kanilang mga kapatid. At ganoon din nawa po ang mangyari sa atin. Mauna tayo yung nauna doon para kayo ang maunang may selfie. Kayo ang mauunang magbabalita, ite-text nyo agad, punta kayo dito, wow, triple wow, ang ganda ng ating sanctuary. Kayo yung unang magbabalita ng kabutihan ng ating Panginoon. So, I believe, ayo pong lahat ay excited, pupunta tayo maaga, at nang kung sa ganon, yung goodness of God, tayo po ang unang magbabalita. And, hindi lamang po yun, yung pong mga kasama natin sa online, yung pong mga kasama natin sa online, ito na po yung pagkakataon, samantalahin po ninyo, pumunta dito, para po sa unang gamit natin sa ating bagong pananambahan. So, mga nasa online, lumabas na kayo at anyong masaksihan. Hindi lamang po ang dedication ng ating new place of service, kung hindi, magkakaroon po tayo ng double celebration. Because we are also celebrating our, how many years? Hindi na natin, ako po kasi hindi marunong bumilang ng taon.
So, basta mag-celebrate po tayo ng ating anniversary. So, there will be double celebration, dedication of our new place of worship, and yung ating anniversary, doon din po idadaos. So, sabi nga, todo na to. Kaya wag niyo pong palampasin. Todo na, double celebration. Don't miss it. Be there. Pakisabi sa inyong katabi, don't miss it. Okay, don't miss it. So samahan po ninyo ako. Let us declare Psalm 118 and verse 24. At dahil ito po ang last declaration natin ng Psalm 118:24 in this place, sana po ang ating declaration makaabot sa fourth floor. Can we do that? O, sabihin muna natin ang date. Today is October 19, 2025. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Woo! Hallelujah! Hallelujah! At para wag po ninyong mamiss ang first declaration sa fourth floor, be there and don't miss it. Tungo na po tayo sa ating preaching. Last preaching po, nakita natin, last preaching, nagpasimula ba tayo? Nagpasimula na tayo ng ating second na person in the Bible na nagkaroon ng kanyang perfect beginning. At doon po, nakita po natin doon, ang tatlong dahilan kung bakit galit na galit ang mga kapatid ni Joseph. Natandaan niyo po ba kung bakit? Una po, kitang-kita na si Joseph ang paborito ng kanilang ama dahil ginawan pa siya ng isang napakagandang coat of many colors. Pangalawa, nakita rin natin na si Joseph ay isang talebearer, a snitch, or an informer. Lagi po siya naghahatid ng balita sa kanyang tatay, and sometimes yung namang balita, exage. Pangatlo, si Joseph ay isang boastful and disrespectful, and is always displaying arrogance. Naging mayabang po siya. Siguro, feel na feel ni Joseph ang pagiging paborito ng kanyang ama. And nai-enjoy niya ito, dahil nai-enjoy niya, yung mayabang siya, lagi siya nagmamalaki sa kanyang mga kapatid. At dahil yung mga kapatid naman niya ay malaki rin ang agwat sa kanila. Joseph was only 17 in this chapter, and yung kanyang mga kapatid nandun na sa 40, may 50 pa, so malaki ang agwat. So si Joseph ay siguro kakainis ang ugali. May mga galaw si Joseph na kakainis. Alam niyo po ba yun? Meron kayong kapatid na kuminsan, kakainis siya. Parang hindi masyadong tanggap ang kanyang mga kilos at gawa. Lalo na po na nai-enjoy talaga ni Joseph na siya ay paborito ng kanyang ama. And many favors ang ibinibigay sa kanya. At dahil ito ay nakikita ng kanyang mga kapatid, yun po, galit sa kanya. And we will go to Genesis 37 and 5. Ang sabi po dito, Joseph had a dream. And when he told it to his brothers, they hated him all the more. Sa Tagalog, minsan na naginip si Jose, at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. So ikinuwento niya, nang madinig ito ng 10 brothers ni Joseph, yung dreams, ay sabi nila, talagang they hated him all the more. Naging sukdulan na ang galit ng kanyang mga kapatid kay Joseph. Ano pa po ba kasi yung dream ni Joseph? Nung naganaginip siya, sabi doon ay, sa verse 7 po yan, sabi niya, verse 6 muna tayo, sabi niya, he said to them, listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. Ano mo yung sinasabi niya? Sa Tagalog, na tayo ay nasa bukid at
At sabi, tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Si Joseph po, dahil bata pa, was only 17 years old, siguro ay insensitive. Insensitive siya sa mga nararamdaman niyang kanyang mga kapatid. Hindi niya nababasa ano ba yung damdamin ng kanyang mga kapatid. Kaya bara-bara lang siya. Hindi niya naunawaan. Meron siyang napanaginipan at hindi naman niya naunawaan kung ano itong napanaginipan na ito. Kaya sinabi lang niya, kasual lang. And siguro merong konting pagyayabang. Ano? Hindi na. Okay na ito. Oh. Ay, madami. So marahil hindi niya naiintindihang mabuti yung kanya napanaginipan. Tignan po natin paano ba yung napanaginipan niya. Ayan po, napanaginipan niya. Yung mga trigo. Kunyari, lagyan natin, mas familiar tayo sa mga palay. Yung pong mga palay kasi pag hinog na, ginagapas po yan. Ginagapas. Tapos pagsasama-samahin, bibigkisin. Kaya nakabigkis yan. Siguro po, isang ganun, binibigkis. Sabi niya, siya nagbigkis ng trigo. Tumayo ito. At yung mga binigkis na trigo ng kanyang mga kapatid ay biglang yumukod. Hindi niya naiintindihan. Ano ito? So, very proud siya na sinabi niya yung mga ganitong istorya. So, ang sabi ng kanyang mga kapatid in verse 8, ano? Ibig mong sabihin ay maghahari ka sa amin? His brothers said to him, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of this dream and what he had said. Dahil doon, nagalit yung kanyang mga kapatid. Dahil bata pa si Joseph, he cannot interpret his own dream. Napanaginipan lang niya ito, kaswal na kaswal. Pero yung kanyang mga kapatid, nagkaroon ng idea. Magkaroon sila ng idea, sabi niya, ba't tatayo yung iyong trigo at kami ay yuyukod? Ibig mong sabihin, paghaharian mo kami. And sometimes ganun po tayo, nagkakaroon tayo ng mga panaginip, ng visions, and na-interpret po natin siya base sa simbolo. But minsan hindi natin nakukuha yung talagang interpretation ng dream. And yan po yung aming mga paksa last year, and umabot pa last year. Yun po yung paksa namin last year. At napakadami po talagang pinakita ni Lord na dreams and vision. Na-interpret namin base lang sa mga simbolo nito, but hindi namin siya tunay na maunawaan. And pag naganap, then sasabihin namin, ito pala yung ibig sabihin. So, marahil si Joseph, hindi niya naunawaan, pero yung mga brother niya, merong sariling interpretation na medyo hawig naman, tama naman ng konti yung kanilang idea. And then in verse 9, sabi niya, then he had another dream, and he told it to his brothers. Listen, he said, I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, what is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. So, yung unang panaginip niya, sabi, yung 10 brothers ay yumukod sa kanya. Yung 10 brothers. And this time, sabi, ay kasama na yung nanay at tatay niya. And 11 na yung brothers. 11 because kasama na si Benjamin. And Benjamin is his youngest brother. Magkapatid sa ina at ama, si Joseph and Benjamin. At ang pinakabunso sa 12 na yan ay si Benjamin. So ang sabi doon, lalo pang nagalit ang mga magkakapatid. Nung nalaman ni Jacob, sabi ni Jacob,
will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? Kami ng iyong ama, kami at ng iyong ina, yuyukod sa harapan mo. Dahil na-interpret ni Jacob, yung sun is the father, and the moon is the mother, and the stars, 11 stars, are the 11 brothers. So kasama na nga yung kanyang bunsong kapatid. Nung una, 10 lang. But this time, nanay, tatay, at yung bunsong kapatid ay kasama na. At sabi, sinaway siya ni Jacob. Sinaway siya nung kanyang tatay. But in verse 11b, sabi doon, but his father kept the matter in mind. Inisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Inisip-isip ito ni Jacob. Bakit po? Dahil nangusap na si Yahweh kay Jacob for many times. Naalala niyo ba kung kailan nangusap si Yahweh kay Jacob? Anong instance? Saan? Yes, in Bethel. Where? Kapitbahay nga ninyo, hindi niyo maalala? In Peniel. In Peniel. And where? Marami pa. Nung si Jacob ay nasa kanyang tiyuhin, sa tatay ni Rachel. Nung nandun siya, ang dami niyang napanaginipan. Even yung mga hayop na kanyang inalagaan. Dami niyang nakita mga vision doon. So, nung sinabi ito ni Joseph sa kanyang mga kapatid at sa kanyang tatay, sabi doon, inisip-isip na mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Bakit po? Naranasan kasi ni Jacob, na totoong nangungusap ang Diyos sa panaginip. Nangungusap ang Diyos sa panaginip. At ang Bible po ay maraming istorya, maraming karanasan sa Bible na sinabi ay patungkol sa dreams and vision. In the New Testament, sino ang nagkaroon ng vision, ng dream? Si Paul, yes. Who else? Peter, James, John. Sige. Yes. Babae. Si Mary, nagkaroon ng vision, actual. The partner of Mary, si Joseph, when he was sleeping, sinabi sa kanya, in a dream. So, nangungusap po talaga ang Diyos sa panaginip and vision. And today, I want you to know that you were born with dreams and vision. Nais ko pong ipaalam sa inyo na tayo po nung ipinanganak, kakabit na ang dreams and vision para sa atin. Tulad ni Joseph, God has a plan for you. At yung plan na yan, minsan hindi mo matagpuan, hindi mo masumpungan, hindi mo makita sa Bible, pero pwede mong makita in your dream and in your vision. Meron pong plano ang Diyos sa inyo. Kung hindi niyo po ito matagpuan, ask the Lord. Bakit po? Kasi in Acts chapter 2 and 17, ang sabi po dito, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, and your old men will dream dreams. So, young men, old men, daughters, at saka nanay, makakakita po ng dreams and vision. Bakit po? Today we are now in the last days. At ang naganap po sa verse na Acts chapter 2:17, I quoted by Peter sa book of Joel. Sinabi niya ito, because in the last days, ang sabi niya, mangungusap ang Panginoon in dreams and vision. Katulad ng nagaganap ngayon, because nung sinabi ito ni Pedro, it was the day of Pentecost, and people are wondering, bakit ganon? So sinabi po ni Pedro, ito yung sinasabi ng kasulatan, in the last days. So Peter, in his time, is already in the last day. Tayo po, in the last days po tayo ngayon.
At ang Diyos po ay nangungusap in dreams and vision. Kasi kung minsan po, hindi makakita ang mga tao because they are too busy with their gadgets. They are too busy with the wonders of this world. Hindi po natin makita. Pero kung tayo po ay mananahimik at sasaliksikin ng Diyos, mangungusap siya sa atin. Imposibleng hindi siya mangusap. If you seek me, you will find me. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, in the last days, tayo po ay makakakita ng mga dreams at magkakaroon tayo ng mga vision. Now, question, Pastor Athena, akala ko ba ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng Bible? Tama po yun. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng Bible because this is Logos, this is the Word of God. And when you read the Bible, nangungusap sa iyo ang Diyos. So, binabasa mo yan, nangungusap sa iyo ang Diyos. Dahil ang Bible ay kanyang salita. And when you pray, you are talking to God. Sinasabi mo ang kalooban mo, sinasabi mo sa Panginoon. At siya po'y nakikinig. Pero there are ways in the Bible kung paano po nangungusap ang Diyos. Isa ay sa pamagitan nga po ng pagbabasa ng Bible. Pero nangungusap din po ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng dreams and visions. And also prophecy. Sa Hebrews 1 and 2, ang sabi doon, but in these last days, katulad po natin ngayon, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Nangungusap po ang Diyos sa atin. Paano? Sabi niya, in this last, He has spoken to us by His Son. Si Jesus Christ, when He was here on earth, He was directly speaking to people na nakakasalamuha niya. Pero, ibinigay ng ating Panginoon ang Bible para ito ay mang-usap sa lahat ng tao, sa lahat ng edad, sa lahat ng dako. Ang dreams, napag-aralan na po natin ito, ang dreams ay pictures you see in sleep. During your sleep, nakakakita tayo ng dreams. Pero, gusto ko rin po ipaliwanag sa inyo na hindi po lahat ng panaginip ay panaginip na nangungusap ang ating Panginoon. Pero ang Diyos po ay nangungusap din sa pamagitan ng dreams, yung visual experiences natin na nagaganap during sleep. At matetest naman po ninyo yan kung yan ay galing sa Panginoon. Pero kung halimbawa po, nagkaroon kayo ng party, ang dami mong kinain, pagkatapos na naginip ka, maaari pong hindi yun ay patungkol sa Diyos. But if you are meditating the Word of God, hindi mo nakuha, hindi mo nahuli ang tunay na mensahe, ikinukontinue yan ng ating Panginoon. Miski tayo natutulog, siya ay nangungusap. And the very first man na ginawa ng Panginoon, si Adan, ay natutulog. Nung kanyang likhain, ginawa niya, siya ay natutulog. Hindi po niya nilikha yun ng takbo. Hindi po. So, yun naman pong visions are pictures you see while awake. Habang gising ka, nakikita mo itong mga vision na ito. Baka naman ito mga, mga ambisyon mo lang. Nalalaman po natin kung ito ay galing sa Diyos. Your spirit and the Spirit of God will meet. And the Spirit of God will explain it to your spirit that this is from the Lord. Kaya nga po yung iba, pag meron silang mga vision, may mga pangitain sila, they are very eager to malaman ito ng tao, ma-share ito upang magkaroon ng katuparan. Kaya po, so, ganun po ang pamamaraan ng Diyos sa atin kung paano siya nangungusap. The Word of God, dreams and visions and prophecy, ganun po ang pangungusap ng ating Panginoon. And last April 2023, sa serye po natin ng The Camels Are Coming, ipinakita po sa atin ni Lord, through my preaching, that His greatest desire for all mankind and for BCC, His desire is to gather His people
sa kanyang tahanan. Kaya lagi po natin sinasabi, attend kayo ng church because this is the house of God. Kung saan nagsasama-sama ang kanyang mga anak. Ito yung house of God. And this is the very desire of God. Na ang kanyang mga anak ay magsama-sama, tuwi-tuwi na. So, you are doing the will of God because you are here. We are gathered together to worship the Lord, to listen to His word. So, we are at the will of God. Okay? Tayo po, nakasentro doon sa kanyang naisin. So, the greatest desire of the Lord is to gather His people in His house. In Genesis 1:1a, napag-aralan na po natin to, in the beginning, God created the heavens and the earth. But, Genesis 1:1a, sabi doon, in the beginning, God. And the Hebrew translation is, Bereshit bara Elohim. Yung pong Bereshit bara Elohim ay hinimay na po natin. Bara, letter B, pinag-aralan po natin yan. Umpisa ng Bereshit, bara, Elohim, bara. Bar is sun, etc. Hindi na po natin uulitin. So, ang ibig pong sabihin ng Bereshit bara Elohim is that the house the Son created. So, in the beginning, the Son created a house, a dwelling place for His people. So, in the very beginning, the very desire of God is to have a house, a dwelling place. At ano yung dwelling place na yan? Doon niya ilalagay ang lahat ng kanyang mga anak. And in the book of Revelation 21:3, sabi po, and I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. So sa Genesis 1:1, sa pangbuhat ng salita ng Bible, ang sabi, the house the Son created. At sa last book of the Bible, sa mga last verse na nito, because this is already chapter 21, sabi po doon, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. Ibig sabihin, Genesis 1:1a, ay nagkaroon po ng fulfillment. This is now the fulfillment, ang katuparan ng plano ng Diyos. Magkaroon ng house, magkaroon ng dwelling place for His people, kasama siya. So yun po ang pinakananais ng ating Panginoon. That is the very purpose of God creating the whole world. Ang book of Genesis po ay ang kauna-hunaan ng Bible. The very first book of the Bible and the very first word in the Bible, in the beginning. Bereshit bara Elohim. At nagkaroon po ng katuparan sa book of Revelation. And it is a happy ending. Sabi nun sa happy ending, and they live happily forever and ever. Amen. Yun po yung pinakananais ng ating Panginoon. In Revelation 21:4, ang sabi, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. For the old order of things has passed away. Lumipas na ang dating mga bagay. Wala na, tapos na, tinapos na, wala na, hindi na natin ito mararanasan pa. Ang mga kabiguan sa buhay, ang sakit, wala na, ang kagutuman, wala na. Ang korupsyon, wala na. Ang mga senador, wala na. Ang mga kongresista, wala na. Ang contractors, wala na. Wala nang kasalanan. Pag tayo po ay nag-dwell in the house of the Lord, wala nang kasalanan. Hindi na tayo makakagawa ng kasalanan because I can still do and commit sins. Now, ako po ay pastor. But I'm not doing sins that will guguho ang pananampalataya ko sa Panginoon because we are still in this world. Kung paano ako ay subject to dust at magkaroon ng allergy, and so with you. At ganun po yung sin. Habang tayo po, miski naligo ako ng 4 times at lumapit po ako sa isang bagay na maalikabok, I still can be contaminated by yung mga dumi na yun. That is sin.
But in heaven, in the dwelling place of God, no more sin. Why? Because God's presence is there. Kung saan naroon na presensya ng Diyos, walang kasalanan. Yun po. So, yun po yung completion na promise po ng Panginoon sa atin. Wala na pong kasalanan, wala nang makasalanan, wala nang gagawa ng kasalanan. Because God is our ruler. God is our King. He will rule over us. Hindi na tayo papamahalaan ng mga politiko. Hindi na tayo pamamahalaan ng mga corrupt na mga barangay tanod, mayor, congressman. Hindi na tayo pamamahalaan ng mga pulis. Wala kasing gagawa ng kasalanan doon, so we do not need police. We do not need doctors in heaven because walang sakit in heaven. Hindi natin kailangan ng 20 pesos ng bigas because there is no hunger in heaven. Yun po yung sinasabi. This is the very plan of God na magkaroon siya ng house for His people at makakamtan po natin yan pagdating po natin in heaven. So ang inihanda ng ating Diyos ay isang napakagandang tahanan. Hindi natin kayang isalarawan ng ating isip. Napakaganda. Napakaganda, pwede lang po nating sabihin kung maaari naman tayong makaranas ng isang magandang tahanan. Tahanan kapiling ang ating Diyos. Tahanan kung saan kinakatagpo natin ang ating Diyos. Tahanan kung saan kausap natin ang Diyos. At ano po ang ating sinasabi? His church, His building, ay pwede din naman po. Kung sa Genesis po, nagpasimula si Lord nung likhain niya ang lugar ng earth. Nagpasimula siya sa isang beautiful garden. Tsaka niya inilagay si Adan. Ganon din po ang gusto ng ating Panginoong maranasan natin na tayo ay ilagay in a beautiful garden. Kaya po, hindi lamang po ito. Kaya po last April 2023, ibinigay po sa atin ni Yahweh ang nais niya para sa ating sa BCC. And God said, I will beautify my beautiful house. So last April 2023, ibinigay po sa atin ng Panginoon ang kanyang promise. Para po kay Lord Jesus, this sanctuary is beautiful. This sanctuary is beautiful. Bagamat meron pong mga hindi kaaya-aya sa ating tabi, this sanctuary is beautiful. Bagamat kung minsan po hindi kaaya-aya dahil labas-pasok ang mga sasakyan, this is an open space, labas-pasok ang sasakyan. Di man lang sana may mga payong ang mga sasakyan na yan. Kung minsan nanggaling sila doon sa Batangas, umulan, dala-dala nilang napakaraming putik at idadaan dito. But this place is beautiful in the sight of God. This place is beautiful. Kaso mo nga lang kung minsan yung mga kasama ni Noah in the ark, andito, nadinig ko nga eh. And last Wednesday, sa prayer meeting, yung isang kasama ni Noah nandito. Nakita niyo ba yun? At pumaporma na siya. So lahat ng mga nandito, and one time ako din po nagpipreach. Kagandahan ng mensahe, dumating si Mingming. Umakyat po dyan. This place is beautiful para po sa ating Panginoon. Kaso mo nga lang po, may mga ganyan. Pero sa ating Panginoon, pwede po tayong sumamba sa ating Diyos any place in the world. Sa gubat, sa shanty, sa palasyo, sa kung saan. Pwede po tayong sumamba sa Diyos. At tayo po dito sa PCC, sumasamba tayo sa ating Panginoon. At nalulugod siya sa atin. Nalulugod siya at pinakikinggan niya ang ating awit.
Tuwing nakataas ang ating mga kamay, ito'y katanggap-tanggap sa ating Diyos. Tuwing tayo ay umaawit at sumasamba sa ating Panginoon, nalulugod siya. This place is beautiful. This place, bagamat hindi siya lahat tunay na perfect and kaaya-aya in the Lord, but this place is beautiful. At sabi nga po ng isang awit, meron po siyang awit, at ganito po ang sabi niya. Gusto niyo po awitin ko? Ayan po ang awit. Do you know the song? Aawit po ako for the last time. Hands up high, sing a song to me at least, brings a great delight, such a lovely sight, and yes, it is true, praise looks good on you. Morning, night, and day, praise ascends to heaven like the smell of sweet perfume, filling everywhere. Yes, it is true. Praise looks good on you. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Praise looks good on you. Beautiful po ang place nito. Because hindi po sa paligid or because meron tayong bagong ginto, kundi because of our worship. Because He sees our hands and heart. Nakikita po yan ng ating Panginoon. Tingnan nakataas po ang ating kamay. Nagpupuri sa Kanya. Nalulugod po siya sa atin. Sabi niya, it brings me great delight. Such a lovely sight. Your praise ascends to heaven like a smell of sweet perfume. And because of that, sabi po ng ating Panginoon, I will beautify my beautiful house. I will beautify it all the more. You will no longer worship in this place. This is beautiful. This is acceptable to God because of you, because of your worship to God. Pero, meron po tayong kakulangan. Hindi po natin na-offer sa Lord ang best. It is not our very best. Knowing bawat isa po sa atin, we can do better than this. We can have better place of worship than this. Pero dahil po ang ating Diyos ay nalulugod sa atin, He sees our hearts. Sabi niya, I will beautify my beautiful house. In the book of Corinthians, we are the temple of the Holy Spirit. We are already beautiful. Pero nais niya na ilagay tayo in a better place, in a beautiful place. Because mas gusto ng ating Panginoong makita ang ating mga kamay spread in a beautiful place. And pag tayo po ay pumunta sa isang better place, nawa po ay gawin natin ang tunay na pagpupuri sa ating Panginoon. Yung Kanyang inaasahan sa atin. Again, BCC, this place is already beautiful sa ating Panginoon. Pero may promise siya na tayo ay i-level up. And He is doing it. In the book of Ezra, chapter 7 and verse 27, ito po ang sabi, Blessed be the Lord, the God of our Father, who put such a thing as this into the heart of the king,
to beautify the house of the Lord that is in Jerusalem. Sa Tagalog sabi ni Ezra, purihin si Yahweh, ang Diyos ng ating mga ninuno. Inudyukan niya ang hari upang pagandahin ang templo ni Yahweh na nasa Jerusalem. To beautify the house of the Lord. Ininagay niya sa puso ng hari. Pero ininagay din po niya ito sa ating puso. Nilagay din po na sa ating puso na pagandahin ang lugar na ito. Inilagay niya sa puso ng bawat leaders, ng bawat isa sa atin, na pagandahin ang lugar na ito. And he said, I will beautify my beautiful house. And do you know that he did it? He did it. That is the title of our message. He did it. Again, he has proven that he is God. Again, he has proven that he is faithful. Again and again, he has proven that he is our Jehovah Jireh. Again and again and again and again, he has proven that he is our Jehovah Rapha. And as he had promised, he did it. He did it again. Ginawa po niya iyan. Hindi lamang po tayo na naginip at kinabukasan, tatakbo na naman tayo, lalarga tayo, susuntok sa buwan, baka sakali mangyari. Pero pinatunayan po sa atin ang ating Panginoon, He did it. Last January 28, 2024, sa ating pong sermon na may title, Who is the Lord? Ang aking pong pabungad na salita ay ganito. Hindi pa. Mamaya pong konti. Excited na po siya. Hindi nabasa ang script. Kasi po, bigla naman po akong naging emotional. Hindi po kasama sa script ang emotion. Okay, so last January 28, 2024, ganito po ang aking ipinambungad na salita sa inyo. This year, God is saying to BCC, look up and lift up your heads. This year, maraming dreams and vision na nais na ibigay sa atin ni Lord para makita natin ang kanyang character and love and plans and purposes para sa ating buhay, para sa church, para sa ating bansa. This year, God is inviting us to walk through the supernatural doors to discover greater revelation about God's character. And I quote, close quote, yan po ang aking pambungad na salita. At ano po ang great revelation that we discover? Have we discovered a great revelation? Kasi yan po yung sinabi. Look up and lift up your head at bibigyan tayo ng ating Panginoon ng maraming dreams and visions. And the very purpose of that dream and vision is para ma-discover natin ang great revelation about God's character. At ano po ang great revelation that we discover? Ano ang mensahe na ipinahatid sa atin ng ating Diyos, ng ating Ama, kay Lord Jesus Christ? Ano po ang mensahe na hinatid sa atin? Ito po yung mensahe ng ating Panginoon. The house where God is worshipped should be in accordance with His character and majesty. Ang lugar kung saan siya kinakatagpo ay ayusin at pagandahin. Naaayon lamang sa kanyang kamahalan. In accordance with His character and majesty. Yun po ang great revelation ng ating Panginoon. That we should worship God in accordance with His character and majesty. Siya po ay isang kamahalan. Siya ay King of Kings. At sino man ang mga hari na kilala natin sa daigdig na ito, pagsamasamahin man sila, kulang pa ang pagsamba na nararapat sa Kanya. Yun po ang ipinahahatid sa atin ng ating Panginoon last year. Makita po natin
Na pag tayo'y sumasamba sa Diyos, hindi lamang po tayo gumagawa ng ating duty and responsibility in this church. We are worshiping the Lord of Lords and the King of Kings, the Creator of heaven and earth. Yun po. At ang sabi po sa Psalm 96 and verse 9, sabi doon, "Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth." God's holiness is a central attribute. Ito po yung katangian ng Diyos, signifying that He is holy, He is absolutely pure. Yung kanyang purity, yung separation niya sa sin, hindi po siya pwedeng makontaminate, hindi po siya pwedeng malapitan, He cannot stand with sinners. So ang sabi po ng awit, worship the Lord in the beauty of holiness. Our God is beautiful. The universe He made is beautiful. The gospel of grace is beautiful. Our God is beautiful. And we are made in the image and likeness of God. You are beautiful. At kung paano po napaka-beautiful ng ating Diyos, nawa po ay makita rin po sa atin ang pagsamba, worthy, para po sa character and majesty of God. And sa susunod pong linggo, in October 26, 2025, tayo po ay magpupuri at sasamba sa ating Diyos sa 4th floor ng Peniel Building. Dahil tayo po ay hindi binigo ng ating Panginoon. He did it. He did it. Jesus did it. And we will worship Jesus in the beauty of His holiness. We will worship Jesus in His beautiful sanctuary. Because indeed, Jesus did it. And He did it for me. He did it for you. He did it for the next generation ng inyong lahi. Are you ready to worship the Lord in the 4th floor? If you are ready to worship the Lord in the 4th floor, I believe that you are also ready to worship the Lord in this place. Our last worship kay Lord as a congregation in this place, because we might also have another gathering, mag-worship tayo dito kay Lord, but this is the very last worship that you can offer to God in this place. What is nakakaiyak? What is nakakaiyak? Leaving this place para sa akin is nakakaiyak. I have been here working for the Lord for more than 3 decades. For 3 decades, ang dami kong naranasan sa lugar na ito. Maraming tagumpay at marami din, parang mas marami rin ang kabiguan. I have been here for 30 long years. Nakita ko ang mga bata. I was so glad na sila ay i-dedicate sa ating Panginoon. Kalong-kalong ko pa sila. And now, they are the workers of this church. Napakadami po ng taon na ginalaw po natin sa lugar na ito. I have seen miracles in this place. I am a miracle. Ang healing ng Panginoon, napakarami in this place. Ako po, ang dami kong healing na natanggap sa ating Panginoon. I have seen the provision of the Lord in my life and the provision of the Lord in this church. Nakita ko po kung paano niya ako ginawang masagana sa buhay. And up to now, wala po akong trabaho for so long a time. Ang tagal-tagal ko na pong walang trabaho, but I never begged for food. I never begged for anything because God provided for my every need. I am telling this to you upang makita ninyo, if God did it for this sanctuary, if God did it for me, He can do it also for you. If God did it for us,
para tayo may level up in fourth floor. Napakarami pang bagay na maaaring gawin ng ating Panginoon sa inyo. He is faithful. He is so faithful sa ating pong iglesia. Nakita ko po ang maraming mga bata pa lamang po, but now they are the prayer leaders sa church na ito. Nakita ko po ang maraming bata, even sa spring, and now they are the members of our congregation. Napakarami pong himala ng ginawa ng ating Diyos. Ang daming pakikipaglaban po sa lugar na ito. How many times kami po magkakapatid ay nagkakaroon ng argument, ng pagkakahati-hati. But God is faithful. Ganon din po, nais kong pasalamatan si Brother Ronnie and his whole family para po ipagamit po sa atin ang lugar na ito for 30 long years. 3 decades and more na binigay po sa atin ang lugar na ito. Hindi po sila nakinabang dito bilang isang property, but I believe na kinabang po sila sa kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ibabalik at ibabalik sa inyo ng Panginoon ang anumang ginawa niyo sa Kanya. God is faithful. Bakit ako napapaiyak sa lugar na ito? Because of the memories of this place. Maaari pong daanan ko ang mga lugar na ito araw-araw. Pero hindi na po katulad nung dati na pag dinadaanan ko ito, nakikita ko ang inyong mga mukha. Nakikita ko kung papaanong nakasuksok sa may poste ang isang kabataan. Hindi ko na po makikita yon. Hindi ko na po makikita ang mga alikabok sa pulpito. But I can still see you in the fourth floor. A renewed congregants, a renewed leaders and workers. Nawa po, pag alis po natin sa lugar na ito, ang promise po kasi ng Panginoon, iniaangat niya tayo doon for a new anointing. There will be a new anointing in that place. Many more miracles will happen in that place. Naiiyak ako dahil iiwanan natin ang lugar na ito. But my heart is full of joy because we will experience the goodness of God. Higit at higit at higit sa nararanasan natin dito. So for the last time, awitan po natin ang ating Panginoon, thanking Him that this place is beautiful, thanking the owner of this place, thanking for each one. May we pour out our heart to God and sing Him the best song that we can offer Him. Shall we all rise? How lovely is your dwelling place, Almighty Lord. There's a hunger deep inside my soul. Only in your presence are my heart and flesh restored. How lovely is your dwelling place, Almighty Lord. There's a hunger deep inside my soul. Only in your presence are my heart and flesh restored. How lovely is your dwelling place. In your court there's shelter for the greatest and the small. The sparrow has a place to build her nest. The pilgrim finds refreshment in the rains that fall. The sparrow has a place to build her nest. The pilgrim finds refreshment in the rains that fall. The sparrow has a place to build her nest. The pilgrim finds refreshment in the rains that fall. The sparrow has a place to build her nest. The pilgrim finds refreshment in the rains that fall. The sparrow has a place to build her nest. The pilgrim finds refreshment in the rains that fall. The sparrow has a place to build her nest. The pilgrim finds refreshment in the rains that fall. The sparrow has a place to build her nest. The pilgrim finds refreshment in the rains that fall. The sparrow has a place to build her nest. The pilgrim finds refreshment in the rains that fall. The sparrow has a place to build her nest. The pilgrim finds refreshment in the rains that fall. The sparrow has a place to build her nest. The pilgrim finds refreshment in the rains that fall. The sparrow has a place to build her nest. The pilgrim finds refreshment in the rains that fall. The sparrow has a place to build her nest. The pilgrim finds refreshment in the rains that fall. The sparrow has a place
the fairest of 10,000. Oh, how lovely, lovely, lovely are you, Lord. How lovely is your dwelling place, O God. Praise you, bless you, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lugar na ito. Pagpalain mo. As we leave this place, Father, you will still be here. You will never leave this place. And we are expecting more blessing in this place, Lord. You are a rewarder, Father God. At sabi mo, Panginoon, ano man ang ipinagkaloob sa inyo, ay pagpapalain mo. So I believe this place is blessed and will be a blessing at patuloy pong magiging blessed ang may-ari, Father God. Thank you, Father. And we bless, Father God, we thank you sa lahat po ng mga ginawa ng inyong mga anak sa lugar na ito, Father. Ang kanilang pagsusumikap na ito ay mapalinis, mapaganda. Thank you, Father God. Iiwanan po namin ang lugar na ito. Pero alam ko, in a very near future, pagagandahin mo ito, Panginoon. Bahagi ng pagpapala. Salamat po. And Father, I thank you sa lahat po ng mga anak mo na sumasamba in this place. Patuloy po namin silang makakasama. Sama-sama pa rin po kami sa 4th floor, Father, sasamba sa inyo. And I believe it is your promise that you will gather more people for your glory. Inaasahan po namin, Father God, ang more services in that place. And as you have promised, anointing, Father, ay pagkakaloob mo sa bawat isa sa lugar na yon. Father, more miracles, more blessings, the freshness of your word na ibabahagi sa lugar na yon, Father. We thank you. And Father, hindi man po namin nadala ang aming mga family sa lugar na ito. We believe na dadalhin mo sila sa lugar sa taas, Father. Salamat po. And it is our prayer, Lord God, on Sunday, patuloy po naming mararanasan, hindi po ang pagluha, dahil kami nalulungkot, kundi ang pagluha ng kasayahan, ng kagalakan, ng kapuspusan ng inyong pagpapala sa amin. We thank you, Lord. We ask that you prepare our hearts for next Sunday. Handa po kami at patuloy naming dadalhin ang inyo pong mga pangako sa aming mga buhay. We thank you, we bless you, and we glorify you. In the name of Jesus, Amen! And Amen! Woo!